Sinabi ni Robert Bolick na hindi tsamba ang itinala niyang birada sa 3 sa mga huling segundo ng laban kung saan tinalo nila ang Barangay Ginebra. Dismayado naman si Coach Tim Cone sa talong itinala nito versus NLEX sa kabila ng pagtatala ni Justin Brownlee ng malaking 46 points sa nasabing laban. At si Justin Brownlee, sinabing dream come true para sa kanya at para sa junior nito sakaling makapasok sa Barangay Ginebra, bagamat inamin din ito na pagpasok sa NBA ang target ng kanyang junior. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sinagasaan ng NLEX Road Warriors ang Barangay Ginebra sa kabila ng pagtutulong-tulong ng grupo ni Coach Tim Cone na maipanalo ang laban. At para kay Robert Bolick na kumamada sa huling segundo, hindi tsamba ang pinakawalan nitong 3 sa harap ni RJ Abarientos. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Robert Bolick sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Kapag paulit-ulit mong pinapractice yung tira sa training, kusa na lang siyang lalabas sa laro. Buong game, nakita kong siksikan sila sa ilalim Kaya kung pinilit kong pumasok, baka mag-turnover lang ako doon. Kaya tinira ko na lang. Kampante ako sa tira na yun kasi araw-araw kong ginagawa yan. Malupit yung mindset ni Robert Bolick Simple lang pero deadly. Yung sinasabi niya kasi na paulit-ulit na ensayo, yun mismo ang dahilan kung bakit pagdating sa actual game, parang automatic na lang sa kanya yung mga ganun tira, di ba? Hindi na niya iniisip kung papasok o hindi. Alam niya papasok yan dahil pinagtrabahuhan niya yun Tama rin yung basa niya sa depensa. Nung nakita niya kasi na siksikan sa ilalim, hindi na siya nagpumilit na pumasok doon. Pinili niya yung kumpiyansa niyang tira. Smart decision plus confidence, clutch moment po yun. Dagdag pa dyan, sang-ayon din si Coach Jong Wichigo sa ganitong klase ng approach Yung tipong player na hindi natatakot sa big shot at marunong magdesisyon sa pressure. Sabi kasi niya, yan daw talaga ang laro ni Berto sa endgame. Dagdag pa niya, sanay daw talaga si Robert Bolick na ikamada yung ganong birada sa dulo ng laro. So ibig sabihin, hindi lang fans ang naniniwala, pati coaching staff ramdam yung killer instinct ni Robert Bolick. Tapos kung babalikan mo pa ilang banang nakalilipas dito sa SEA Games, si Bolick din ang isa sa mga naging susi para madepensahan ng Gilas Pilipinas yung titulo. So hindi lang basta contributor, instrumento talaga sa mga crucial na sandali si Robert Bolick. Kung hindi tsamba ang isinisigaw ni Robert Bolick, inamin naman ni Coach Tim Cone na dismayado sila bunga ng pagkatalo. Pahayag nito, sayang ang magandang ipinakita ni Brownlee kung saan kumamada ito ng 46 points versus NLEX. Narito ang kwento ni Coach Tim Cone. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Nasayang namin yung magandang performance ni Justin Medyo frustrating yung gabing yun. Naka 113 points kami at dapat nanalo kami pero hindi nangyari. Kaya medyo dismayado kami talaga. Kailangan din bigyan ng credit yung Road Warriors. Gumawa sila ng magandang plays, nakapasok sila sa ilalim, tumama sila sa labas, maganda yung birada sa labas, at mas magandang laro nila sa huling 2 to 3 minutes kumpara sa amin. So sa naging laban mga playoffs, malinaw yung punto na sinabi ni Coach Tim Cone na nasayang yung magandang performance ni Justin Brownlee dahil sa dulo, hindi na-maintain ng Barangay Ginebra yung control ng laro, di ba? Kung titingnan yung takbo ng game mga ka-playoffs, si Barangay Ginebra kasi, or yung Barangay Ginebra, may pagkakataon na talagang i-close out yun Nakaabot pa sila sa 105-104 lead. Matapos yung kanilang run sa gitna ng fourth quarter. At doon, mukhang sila na ang may hawak ng momentum nung time na yon. Pero hindi nila na-convert yung mga sumunod na possession At doon pumasok yung problema sa execution sa endgame. Sa kabilang banda mga playoffs, si NLEX Road Warriors o ang grupo ni Coach Jong Wichigo, hindi bumitaw kahit ilang beses silang maungusan doon. Ang malaking difference, yung composure sa huling minuto kung saan nakagawa sila ng 12-1 run para tuluyang baliktarin yung laro. Dito rin lumitaw yung importanteng role ni Robert Bolick na hindi lang nag-score ng 32 points. Kung hindi, siya rin yung sumalo sa pressure sa pinaka-critical na bahagi ng laro. Yung last 6 points niya ang naging turning point kung bakit hindi na nakabawi yung Barangay Ginebra. Sa perspective ni Coach Tim Cone, hindi lang usapan yung dami ng points ni Brownlee kundi yung timing ng mga possession sa dulo. Kahit mataas ang offensive output ng Barangay Ginebra, 113 points, kung hindi mo masisil yung laro sa final minutes, mababaliwala yung buong effort sa loob ng 48 minutes. Ipinapakita ng larong to mga playoffs na sa ganitong level, hindi sapat ang scoring run lang o individual brilliance. Ang mas mahalaga kung sino ang mas consistent at mas matinong mag-execute kapag dikit na ang laban sa dulo. Samantala, hindi naman lingid sa kaalaman ni Justin Brownlee ang usap-usapan tungkol
sa kanyang anak na si Brownlee Jr. Matatandaan kumalat sa social media ang highlight nito ilang araw na nakalilipas, dahilan para maging maingay ang basketball fans kasabay ng paglutang ng posibilidad na paglalaro nito sa Gene King sa hinaharap. Kaagad namang sumagot si Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Maganda yon. Pangarap niya, tulad ng maraming bata naglalaro ng basketball, makapasok sa NBA. Katulad ko rin, kung hindi man mangyari yon, dream come true pa rin para sa akin at sa kanya na makapagsuot ng Ginebra jersey. Siguro tingnan natin kung paano magiging takbo ng karir niya. Tingnan na lang natin. Well, malinaw sa kwento ni Justin Brownlee na hindi lang siya tumitingin bilang import ng Barangay Ginebra San Miguel, kundi bilang tatay na proud sa anak niyang unti-unting gumagawa ng sariling pangalan, di ba? Sa mga nababasa natin mga playoffs, makikita mo yung contrast ng dalawang mundo niya. Sa isang banda, siya yung import na sanay sa pressure at expectations dito sa PBA. Sa kabila naman, siya yung ama na natutuwa sa 13-year-old na anak na ngayon palang gumagawa na ng sariling highlights sa NBTC at nagba-viral pa, di ba? Yung sinabi niyang it would be great tungkol sa possibility na maglaro ang anak niya sa Barangay Ginebra, hindi siya nagsasalita bilang sure na plano. Kung hindi, parang bukas lang siya sa posibilidad mga playoffs. Ang mas dominant talaga sa kanya is yung may malaking pangarap ang anak niya, ang makapasok sa NBA. Pero kung sakaling hindi matuloy yon, malinaw, hindi niya rin isasara or isinasara ang pinto sa Ginebra bilang fallback dream, lalo na dahil doon siya naging kilala at mahal ng fans. Sa perspective ng Barangay Ginebra San Miguel supporters mga playoffs, natural yung excitement kasi nakikita nila yung next generation na may parehong apelyido at potential, di ba? Pero sa side ni Justin Brownlee, mas kalmado at grounded. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nag-a-assume kagad eh. Hinahayaan niya lang yung karir ng anak niya yung magdikta ng landas. Sa dulo makikita dito yung isang bihirang angle sa sports. Hindi lang tungkol sa legasiya bilang player, kundi legasiya bilang ama. At sa ngayon mga playoffs, mas importante kay Justin na ma-enjoy ng anak niya yung journey niya sa basketball kaysa kung saan siya mapupunta in the near future. So guys, maraming salamat.